Waalaikumsalam. Yung naintindihan ko po sa tinalakay niyo, Doc, ang batas, sabi dito, ay hindi nagpaparusa base lamang sa intensyon. For example, halimbawa doon sa intensyon po, iniisip mo, may iniisip kang masama laban sa isang tao na yun. Kung di mo naman siya ginawa, hindi ka mapaparusahan. So pinapakita po dito yung batas, nagiging mananagot lamang ang isang tao kung ginawa niya na yung kanyang intensyon. Pero kung hindi naman ito ginawa, yung inner intention niya, wala siyang pananagutan sa batas. Kahit pa nga dito, example, may isa pang example dito, yung isang tao, yung mga lihim na hangarin o kaisipan, wala siyang pananagutan doon. Kasama po yun siya sa inner intention. Kaya halimbawa, yung isang tao na mag-isip siya halimbawa magnakaw, kung hindi niya naman siya nagnakaw, wala siyang pananagutan doon. Ito pa, may isa pa po kayong binigyan na example. Halimbawa, yung pagbabasa, yung halimbawa, bumili siya ng baril pero hindi niya naman ito ginamit, o kaya nagbabasa siya ng aklat about sa mga krimen, magplano ng mga krimen, kung di naman niya in-execute, so wala po siyang pananagutan doon. Yun lang po, Doc. Masya Allah, mumtaz, Sister Royna. Jazakumullah khairan, syukran jazilan. Masya Allah. Okay, tuloy tayo. Okay. فالقانون لا ينفذ إلى ما استقر في نوايا والصدور ما دامت هذه النوايا لم تظهر إلى العالم أو إلى العالم الخارجي إلى العالم الخارجي بأفعال المادية الظاهرة يمكن اعتبارها بعدا في التنفيذ. Yan po yung kanon ng Jordan, no? Sa kanon al-uqubat sa Criminal Penal Code, kanon al-uqubatul urduni, no? Rakam 60 sana 1960 la yu'tabar. Ito yung nas. Ito yung ano yung nas? O ito yung article, no? Hanggang dito. Ito yung article, la yu'tabar syuru'an fil jarimati مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم والإجرائية لا يعاقب إلا على فعل أو أفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها الجريمة. وعرف المادة أيضا another na madda sa article 68 min nafsil kanun asyuru. Ito po yung nas niya, yung teksto niya, yung article niya, al-bad'u fi tanfidh fi'lin min al-af'al adh-dhahira al-mu'addiya ila irtikabi jinayatin aw junha. Kunin natin niya. Barakallahu fikum. Tapos complain natin sa Philippines. لا القانون لا ينفذ إلا ما استقر في النوايا والصدور. في النوايا والصدور. Ang nangahulugan po, ang nangahulugan ay ang al-kanun la yanfad ila mastaqarra fi nawaya was-sudur ay nangahulugan na ang batas ay hindi nakikialam sa mga damdamin, no? Balak o intensyon ng tao hanggat ito'y nanatiling lihim sa loob ng isipan at puso. Ang batas ay nagsisimula lamang gumana kung ang intention ay lumabas sa pamamagitan ng panlabas na kilos, af'al maddiya, zahira, material, external acts na maaaring ituring ang syuru. Ano yung syuru? Attempt sa paggawa ng krimen. Sa Article 69 ng Jordan Penal Code 1960, hindi sapat ang mere intention o mga a'mal tahdiriya, preparatory acts, para maituring na simula ng krimen. Anong halimbawa niyan? Pagbili ng baril, nandyan sa kitab natin example, pagbili ng baril o pagbabasa ng mga manual ng krimen, hindi pa simula ng krimen. Sa Article 68 ng Jordanian Penal Code sa kanun al-uqubat al-urduni, Article 68, ang attempt, syuru,
ay nagsisimula kapag may panlabas na kilos na malinaw na naglalayong tuparin ang krimen. Sa fiqh po, sa legal, sa fiqh, sa jurisprudence, pagkakaiba ng konsepto. Niyatul mujarrada, mere intention, hindi pinapansin ng batas. Halimbawa, galit ka at naisip mong saktan ang kapitbahay pero hindi mo ito ginawa. Ah, 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 a'mal at-tahdhiriyah, preparatory acts, mga hakbang na hindi pa krimen. Halimbawa niyan, pagbili ng kutsilyo, pagsusunod-sunod ng o pagsunod-sunod sa biktima, for example, no? Sa tanfidh maddi, material execution, ito na ang simula ng krimen. Kapag may tanfidhil maddi po diyan sa kanon, no? Ito na ang simula ng krimen. Anong halimbawa niyan? Aktual na pananaksak o pagpapaputok ng baril. So sa Islamic criminal law po, Islamic criminal law, fiqhul jinayat, katulad nito ang prinsipyo na la uqubah alal mujarradin niyah. Ano ibig sabihin ng la uqubah ala mujarradin niyah? Walang parusa sa intensyon lamang. Ngunit kung may panlabas na gawa, doon na pumapasok ang pananagutan. No? So, halimbawa natin sa application, preparatory stage, bumili ng baril at nag-ensayo sa shooting range. Sa batas, walang panagutan pa. Number 2, attempted stage. So, meron po tayong stage dito. No? Una, preparatory stage, bumili ng baril at nag-ensayo, nag-practice sa shooting range, no? Nagbaril-baril. Sa batas po, walang panagutan pa. Yan po yung preparatory stage. Okay, pangalawa, attempted stage. Pumunta sa bahay ng kalaban at sinubukan pumutok ng baril pero hindi tinamaan. Sa batas po, ano ang sa batas? Tafadhalu, dito muna tayo. Ang attempted stage sa batas ay pananagutan po sa attempted murder. Pananagutan sa attempted murder. So pangatlo, completed crime. Tinamaan at namatay ang biktima. Sa batas, pananagutan sa murder ayon sa intention. Khulasatul kalam, sa madaling salita po, ang batas ay hindi pumapasok sa isip at damdamin lamang sa feelings. Intention, mere intention, pananagutan, preparatory acts, krimen pa, simula ng panlabas na kilos, maaring maging attempted crime. Sa fiqh po at batas sekular, parehong kumikilala. Pareho silang kumikilala na ang batayan ay panlabas na kilos, hindi lamang panloob na hangarin. Sa legal maxim po, sa kawaid al-fiqhiyah, makukuha ninyo subject yan inshallah sa Sharia and Law and Fiqh, no? Sa Sharia Islamic Studies also. Legal maxim, yung kawaidul fiqhiyah, the law governs external acts, not hidden intention. Ano yung Arabic niya? Al-ibratu fil zahir, la fil batin. Al-ibratu fil zahir, la fil batin. Batayan ay nasa panlabas, hindi sa panloob. Barakallahu fikum. Khulasatul kalam,